Ubus na rin. Mag-isip. Hindi pwede. Muna na kami sa trabaho. Oh, sige. Habang parami ng parami ang pera nitong si Enrique Vera ay nagiging malaking problema naman ito sa kanya dahil sa nakapending niyang mga kaso na hindi maayos ni Fernando. Kaya tinanong nitong si Ricardo dito kay Enrique Vera na paano nito malulusutan ang kanyang mga kaso dahil sa kapag dumami pa ng sobra ang pera nito ay posibilidad na paghanapan nito ng alagad ng batas. Kaya naman sinabi ni Enrique Vera dito kay Ricardo sa kanyang katiwala na si Fernando na ang bahala sa lahat ng yon. Ngunit nagtanong muli itong si Ricardo na paano kung hindi masolusyonan at biguin nitong si Fernando etong si Enrique Vera, at ang naisagot lamang nitong si Enrique Vera ay mawawalan na ito ng silbi at posibilidad na mapahamak etong si Fernando Mante kapag hindi nagawa ni Fernando Mante ng paraan ang mga kaso nitong si Enrique Vera. Sa kabilang banda naman, habang maagang nagising etong si Fernando at lihim na pinagmamasdan etong mukha ni Amalia habang natutulog, ay aksidente namang nagising etong si Amalia at nagulat ito kung bakit ang agang nagising nitong si Fernando at tinanong nito kay Fernando kung bakit nagising ito ng maaga, at sinagot nitong si Fernando Mante na wala lang at sobrang saya niya dahil binigyan siya ng pangalawang pagkakataon nitong si Amalia at ng dalawa niyang anak na si Captain Lea Mante at si Audrey. At doon na nga nagsimulang lumabas sa kwarto nila etong si Fernando Mante at si Amalia at masaya silang umupo sa hapagkainan. At habang nasa hapagkainan nga etong si Fernando Mante at si Amalia ay inalok nitong si Amalia etong si Fernando Mante ng pagkain. At napansin naman ito ng mga anak nila na si Captain Lea Mante at saka nitong si Audrey. At doon naging masaya etong si Lea dahil sa nakita niya na okay na ang kanyang pamilya at okay na ang kanyang ama't ina at hindi na ito magkaaway. At doon din nagsimulang humingi ng pasensya etong si Captain Lea Mante sa kanyang ama na si Fernando dahil sa kinagalitan nila ang kanilang ama at nawalan sila ng tiwala dito sa kanilang ama na si Fernando. At doon na nga nagsimulang magkaayos-ayos ang pamilya at biglang napaluha etong si Audrey dahil sa nakita niyang okay na ang kanyang pamilya at sa kabila ng lahat ay buo pa rin sila dahil sa hindi sila nagkahiwa-hiwalay. Sa kabilang banda naman, habang masaya pa rin ang pamilya Mante sa hapagkainan ay nagpaalam na itong si Captain Lea Mante na papasok na ito sa trabaho. Ganon din itong si Dr. Audrey, kaya naman sumabay itong si Dr. Audrey dito kay Captain Lea Mante at nag-usap ang magkapatid sa labas ng kanilang bahay at sinabi nitong si Audrey dito kay Captain Lea Mante na babalik na ito sa serbisyo at baka mawala na ito ng oras sa kanilang pamilya at nangako naman itong si Lea na hindi siya mawawala ng oras sa kanilang pamilya at mas tututukan niya pa ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda naman, pumunta naman tayo sa nangyayari sa palasyo. Habang ito nga si Cassandra ay napakalaki ng problema dito kay Ellen at dito kay Mariano dahil sa nagkakagustuhan ng muli etong dalawa at hindi ito mapaghiwalay nitong si Cassandra, ay pumunta ito kay Lily para magsumbong. At laking gulat ni Lily nang makita nito si Cassandra dahil sa inaway na ito ni Lily at nagbalik muli ito. At yung kanilang palabas ay posibilidad na mabuking kung sakaling may makapansin at may makakita kay Cassandra na pumasok ito sa silid nitong si Lily. At sinabi naman itong si Lily kay Cassandra na bakit ito nagpunta sa kanyang silid at baka mahalata sila ng maraming tao sa palasyo. Ngunit sinagot ito ni Cassandra na wala namang nakasunod sa kanya at walang nakakita sa kanya. At doon na nga nagsimulang magplano etong si Lily at si Cassandra kung paano nga ba mabablockmail ng mas matindi etong si Ellen para lubayan etong si Mariano at para mahinto na rin ang ugnayan nitong si Ellen dito kay Mariano at si Cassandra na ang maging first lady nitong si Mariano. Kaya naman nakaisip si Cassandra ng mas matinding pang blackmail dito kay Ellen at mas matinding panakot nito para umalis na sa piling nitong si Mariano. At dagdag pa nitong si Lily dito kay Cassandra na isuko na nitong si Cassandra ang bataan kay Mariano para mas mapaikot na nito si Mariano. At doon na nga pumayag etong si Cassandra na ibigay na ang sarili dito kay Mariano para mas mapapayag na at mapaikot na nitong si Cassandra sa kanyang mga kamay etong peking presidente. Sa kabilang banda naman, habang nag-iisip etong si Mariano kung paano nga ba mapapanumbalik ang pagmamahal ni Ellen sa kanya at kung paano nga ba makaka-score muli kay Ellen, ay nakaisip siya ng isang hakbang na gagawin para bumalik sa kanya etong si Ellen. Dahil sa nagkaayos na silang dalawa ni Cassandra, kaya kay Ellen namang muli siya makikipag-ayos para mapanumbalik ang pagmamahal ng dalawang babae sa kanya. Samantala, pumunta na nga etong si Captain Lea Mante sa Task Force Aguila at nagpaalam na ito na aalis na siya at
At kaagad naman sumama ang mga kasamahan ni Cardo Dalisay at sinabi ni Cardo Dalisay sa kanyang mga kasamahan na mag-iingat ito sa kanilang lakad. At doon na rin nagsimulang magpaalam ang mga kasamahan nitong si Cardo Dalisay para samahan etong si Captain Diamante sa kanyang trabaho. At nang nakarating na nga sila sa trabaho nitong si Captain Diamante ay kinausap ito ng mga kasamahan ni Cardo Dalisay at sinabi ni Major Basco na dapat maging maingat si Captain Diamante sa kanyang mga alibay na gagawin dahil lahat ng bibitawang salita ni Captain Diamante ay pwedeng gawing panlaban sa kanya ng kanyang mga kasamahan, lalo na itong si Albert dahil matindi ang galit nito kay Fernando at kay Captain Diamante. Sa kabilang banda naman, nang nakalis na nga mga kasamahan itong si Cardo Dalisay ay lumabas na itong si Cardo Dalisay at itong si Ramil at inilagay ni Ramil ang dalawang bayon sa tabi ng halaman para hindi makita ng kanilang mga kasamahan na nagbabantay sa gate. At nang lumapit na nga itong si Cardo Dalisay sa kanyang mga kasamahan ay sinabi na sila muna ang magbabantay ng gate at doon na nga nakakuha ng pagkakataon si Cardo Dalisay at si Ramil para makapuslit pansamantala dito sa bahay ng pamilya Mante at para hindi na madamay ang kanyang mga kasamahan. At doon na nga nagsimulang sumugod itong si Cardo Dalisay at si Ramil sa mga black op at naghintay ng timing na makalis ang kanilang mga kasamahan para maisagawa na ni Cardo Dalisay ang paghihigante. Ngunit habang nakatingin itong si Cardo Dalisay at si Ramil sa malayo at pinagmamasdan ng opisina ng black op ay sinabi ni Ramil kay Cardo Dalisay na kung sigurado na ba ito sa kanyang gagawin dahil sa gagawin nilang ito ay parang pumasok sila sa hawla ng mga leon. At sinagot naman ito agad-agaran ni Cardo Dalisay na wala nang atrasan ito, kailangan niya makapaningil para matahimik siya at makaharap na sila ng panibagong mapagtataguan. At doon na nga nagsimula sumugod itong si Cardo Dalisay at hinintay ang pagkakataon na makaalis ang kanyang mga kasamahan. Ngunit nagtanong muli etong si Ramil na paano pagka nakita sila ni General Oligario at netong si Captain Diamante at kaagad muli itong sinagot ni Cardo Dalisay at sinabi netong si Cardo Dalisay dito kay Ramil na hihintay nilang makalis ang kanilang mga kasama saka sila sasalakay para walang makakita sa kanilang gagawin. At doon na nga nagpasya na sumugod etong si Cardo Dalisay dito sa Black Ops. Sa kabilang banda naman, habang nagkaharap na nga itong si Captain Diamante at saka itong si Albert Di Bella ay sinabi ni Albert Di Bella dito kay Captain Diamante na napakakapal naman ang mukha nitong si Captain Diamante at nagpakita pa ito kay Albert Di Bella matapos nang ginawa nitong pang-iinsulto dito kay Albert Di Bella at panghusga. At doon na rin sumagot itong si Captain Diamante na napakakapal din ang mukha nitong si Albert Di Bella para magpakita pa sa kanya matapos nang ginawa nitong pangluloko dito Captain Diamante. Sa inyong palagay, eto na ba ang matinding pagbagsak ni Albert Di Bella sa kamay nitong si Cardo Dalisay? Mapapatay kaya ni Cardo Dalisay si Albert Di Bella? Wala kayang mangyayaring masama dito kay Cardo Dalisay at kay Ramil? Mapapahama kaya si Fernando Mante kapag ibinalik niya ang pera dito kay Enrique Vera? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayanan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gustong sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po.